Yes, good morning sa inyo, Carla. Good morning, Pilipinas. Ngayong umaga makakasama po natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Aurelio. Good morning sa iyo, Amor. Ganun din sa ating mga televiewers. Mr. Aurelio, ano po bang inaasahan nating lagay ng panahon sa araw na ito ng Biyernes at ngayon nga po ang first Friday ng taong 2014. Magiging maulan po ba? Ano ba ang nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast para sa araw na ito at syempre sa darating na rin po na weekend? Tama para sa araw nito dahil sa northeast monsoon kung saan patuloy nakakapekto dito sa malaking bahagi ng Northern Luzon at meron naman tayong trough ng low pressure kung saan kahapon pa lamang ay ito'y namataan at naapektuhan pa rin itong bandang sa Mindanao. So inaasahan po natin ang Eastern Visayas, ito yung Bicol region at yung bandang Caraga ay makakaranas po ng maulap na may mga light to moderate rains at thunderstorm. Ang ilalabing bahagi ng ating bansa kasama ang Metro Manila ay patuloy tayong makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ng kalangitan na may mga isolated na pagulan or thunderstorm. Pagdating mo po bukas, Sabado at gayon din sa Linggo, ay patuloy pa rin itong amihan ng mga kapekto dito sa ating bansa at inaasahan po tayong lalakas ito at maaari itong buong Luzon ang maapektuhan ng amihan. At meron pa rin tayong mga maulap at may mga pag-ulan dito sa malaking bahagi, dito sa eastern section ng Visayas gayon din sa Mindanao. Kaya inaasahan po natin ang Bicol region, pagdating sa weekend, at ganoon din Eastern Visayas at ganoon din sa eastern section ng Mindanao ay makakaranas pa rin ng maulap na may mga light to moderate rains at thunderstorm. At yung nalaming bahagi nating bansa ay patuloy din makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ng kalangitan na may mga isolated na pagulan or thunderstorm. Okay, so ngayon po na alam na po natin nalagay ng ating panahon ngayong araw na ito at syempre po sa darating na Sabado at sa Linggo. Mr. Aurelio, eto naman may kumakalat po ngayon ang mga bali-balita na may papasok raw pong bagyo na kasing lakas ng bagyong Yolanda. So marami po talaga nagtatanong dito po sa Panahon TV. So gaano po ba ito katotoo at ito rin po ba yung LPA na nasa labas ng ating par ngayon? Sa kayo wala pang data o mga data na sasasabing na kasing lakas o mas malakas kay Yolanda. Ang tang namin masasabi at mga data namin nakalap, merong LPA na sa labas ng ating PAR kung saan nasa labas ito, napakalayo ho niya at around mga 3,000 or to 4,000 kilometers east ng Mindanao. So patuloy natin babantayan itong low pressure area dito banda na napakalayo sa ating bansa. Okay, so ayan po mga kababayan bigyan linaw lang po natin, wala pa po tayo nakukuha ng mga datos tungkol dito. Masyado pa pong maaga para po natin makonclude na meron na po talagang papasok na bagyo na sinlakas nitong si Bagyong Yolanda. Kaya naman patuloy po tayo mag-monitor sa lagay ng ating panahon. Siyempre kasama po dyan ang Panahon TV sa tulong ng Pag-asa. At ito naman, Mr. Aurelio, ito pong gale warning natin, meron pa ba tayo nakataas na babalang ito at saan-saan po may mga baybayin na kabilang dito? Tama, at nataas pa rin ang gale warning at nabawasan mga lugar na mga apekto nito. Ito lamang dito sa bandang Eastern Visayas tulad ng Samar at Leyte provinces. Kaya inaasahan po natin dito sa bandang Eastern Visayas ay makakaranas o inaasahan po natin ang taas ng alon ay mula 3.4 hanggang 4.5 meters. Kaya babala po sa ating mga kababayan, lalo po ating mga isda na wag mo nang pumalaot at kasama na rin yung maliit na sakyang pandagat kasi malalaking po alon po doon. Okay, mabuti naman po at nabawasan na itong mga lugar na kabilang dito sa gale warning. So, syempre po, mag-ingat pa rin para po sa ating mga kababayang mangingisda. So, yan po ay para sa kapakanan ng ating mga kababayang mangingisda. Ito naman pag-usapan natin para naman sa kapakanan ng ating mga kababayan na nagtatanim o yung mga farmers lalong-lalo na po dyan sa Baguio. So, naiulat po kasi ang frost o pagyeyelo ng mga pananim sa Benguet. Normal lang po ba ito kapag ganitong season at paano po ba nagkakaroon ng pagyeyelo sa mga pananim nila doon? Una-una po yung frost, isabihin po niyan yung pagyelo sa mga bagay, lalo na sa mga dahon, sa mga puno o sa mga bakal. So paano nangyayaring pagyelo dito sa mga dahon na yan? Ang tawag po diyan, ang nangyayari po diyan ay yung temperature. Kailangan po yung sa mga bagay na yan, tulad ng mga dahon ay mas mababa ang temperature kaysa sa paligid niya sa surroundings. Ibig sabihin po kung ang temperature sa dahon dapat ay mga halimbawa negative 6 degrees Celsius, dapat po sa surroundings niya ay around mga minus 2 degrees Celsius, halimbawa po ganyan. Kaya nagkakaroon po ng pagyelo. So paano nagkaroon ng yelo po yan sa may mga bagay na tulad ng dahon? Ito po yung dahil sa water vapor. So pagkapit po niya sa surface tulad ng dahon ay magyeyelo na po, kaya po nagkakaroon ng frost.
Mr. Aurelio, pwede ba nating ilahad sa ating mga kabayan, ito po ba ay gaano po ba ito career o normal lang po ba itong mga pangyayaring ito para po doon sa mga kababayan natin na nag-aalala para po sa mga pananim nila? Apo, normal po yan na nagkakaroon tayo ng frost sa mga lugar, matataas na lugar tulad ng Baguio. Kasi alam po natin sa mga lugar matataas na lugar doon ng Baguio ay napakalamig po yan. Dagdag po yan ng lamig galing sa amihan. So nangyayari po yan sa bandang January hanggang February dahil yun pong panahon ng kalakasan ng amihan. Ayan, naliwanagan na po tayo na normal lamang po ito nangyayari kapag po malakas talaga yung hangin amihan at talaga pong palamig na ng palamig ang ating temperatura. Lalong-lalo na po at ang Baguio po ay isa po sa mga upland areas dito sa ating bansa. Ay maraming salamat po Mr. Aurelio sa binahing impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron ka na lang ba mga kaunting reminders o kaya naman ay tips para sa ating mga manonood? Sa ngayon po ay magandang ating panahon sa malaking bahagi ng ating bansa mula ngayon, bukas, Sabado at Linggo. So ibig sabihin, ma-enjoy po natin ang araw ng weekends at patuloy tayo maging update sa Panahon TV at ganoon din sa Pag-asa. Natunghan nga po natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Balik muna sa inyo, Jules.